Tara't himayin natin ang mga kwentong komplikado. At ngayon, mayroon tayong isang napakabigat na issue. Isang alegasyon na pwedeng maging sanhi ng impeachment ng vice-presidente. Simulan na nating alamin kung anong punot dulo nito. Laos na yung estilo niyong pamamaril. Kidnapin niyo na lang ang target niyo at ibaon. Nakakakilabot, di ba? Pero itong iisang di umano'y utos na to. Ito mismo ang nasa sentro ng impeachment crisis na kinakaharap ngayon ng Vice-Presidente ng Pilipinas, si Sara Duterte. So paano nga ba humantong ang isang di umano'y utos na ganito sa isang napakalaking impeachment article tungkol sa extrajudicial killings? Para masagot yan, kailangan natin bumalik sa Davao City. Pakinggan natin ang kwento ng isang taong dating pumapatay na ngayon ay nagbubunyag na. Okay, unang bahagi. Ang pasabog na testimonya ng isang killer. Pag-usapan natin ang star witness at ang kanyang napakahabang 186-page na kumpisal. Kasi, alam nyo, ang buong pundasyon ng kasong to ay nakasabit sa testimonya ng iisang tao. Isang self-confessed mass murder. At ang tinutukoy nating killer? Siya si Arturo Las Cañas, isang retiradong pulis, pero ayon mismo sa kanya, isa siyang mahalagang miyembro ng tinatawag na Davao Death Squad. Ito yung extrajudicial killing unit na, alam nyo na, matagal nang umiral sa Davao City. Mula pa raw sa panahon ni Rodrigo Duterte at di umano'y nagpatuloy sa ilalim ng kanyang anak na si Sara. Imaginin nyo to, halos 300 tao. Yan yung bilang ng mga biktimang inamin mismo ni Arturo Las Cañas na pinatay niya bilang parte raw ng DDS. Dahil sa mga testimonya niyang yan, nasa ilalim na siya ngayon ng Witness Protection Program ng International Criminal Court. At yung napakahaba niyang 186-page affidavit, yun mismo ang naging pundasyon ng impeachment article laban sa vice-presidente. Okay, so ito na yung pangalawang bahagi, ang tinatawag na trademark na pagkawala. Paano nga ba di umano'y naging isang missing persons case na lang ang dapat sanay murder case? Kasi ayon kay Las Cañas, nung si Sara Duterte na ang naupong mayor, hindi niya lang daw basta minana ang death squad, in-upgrade niya pa raw ito. So anong ibig sabihin ng upgrade? Ayon sa testimonya, may pagbabago sa paraan. Kung dati raw medyo burara yung mga bangkay, iniiwan lang sa kalsada, tinatapon sa dagat, kaya maingay sa media at kitang-kita sa statistics, ang bago raw na paraan ay malinis. Kinikidnap yung target tapos inililibing ng palihim. Ang resulta, walang bangkay, walang balita. Ang murder case nagiging missing person file na lang. At ang kwento pa, di umano'y si Duterte mismo ang nag-utos nito kay Las Cañas sa isang tagpuan sa parking lot. At itong bagong sistema, yung pagtukoy sa target gamit ang vehicle registration data, pagdukot sa kanila, pagpatay ng palihim at pagbaon sa tagong libingan, ito raw, ayon sa testigo, ang orihinal na oplantokang. Isang estratehiya na dinaglaon ginamit sa buong bansa sa ilalim ng drug war ng kanyang ama. Okay, ikatlong bahagi, ang pera at ang libingan. Subukan nating sundan yung trail ng bayaran at ng mga bangkay. Kasi isipin nyo, para gumana ang ganitong kalaking operasyon, kailangan mo ng dalawang napaka-importanteng bagay. Una, isang lugar para pagtaguan ng mga bangkay, at pangalawa, isang paraan para bayaran ang mga killer. So, saan daw ang libingan? Ayon kay Las Cañas, sa isang lugar na tinatawag na Loud Quarry. Sabi niya, isa raw itong mass grave. At ang mas matindi pa, di umano ay alam na alam ito ni Sara Duterte at madalas pa raw siyang pumunta doon para mag-target practice. At sino raw ang kasama niya? Isang Michael Yang, isang pangalan na ngayon ay wanted na bilang isang di umano'y drug lord. Okay, so yun yung libingan. Paano naman yung pera? Para daw mapanatili yung plausible deniability, ang bayaran di umano'y laging cash. At para magkaroon ng record, yung mga killer daw pinapapirma sa resibo. Pero hindi basta-bastang resibo, isang pirasong dilaw na pad paper lang. Mura, simple at halos imposibleng i-trace pabalik. At yung kwento tungkol sa pera, hindi pa dyan nagtatapos. Kasi may lumitaw na pangalawang testigo, isang Ramil Madriaga. Sabi niya, isa siyang dating security consultant at self-described na bagman para kay Sara Duterte. Ang alegasyon niya, siya raw yung naghahatid ng cash galing sa mga drug lord at pogo para pondohan yung 2022 vice presidential campaign niya. Ibig sabihin, yung pattern daw ng paggamit ng mga questionableng pondo, hindi lang daw sa Davao nangyari, umabot pa raw hanggang sa kanyang pambansang kampanya. Siyempre, sa lahat ng akusasyong yan, ano naman ang sagot ng kabilang panig?
Pag-usapan natin ngayon ang depensa laban sa akusasyon. Ang legal team ni Vice Presidente Duterte bumuo ng depensa na nakatayo sa dalawang pangunahing haligi. So, eto yung dalawang panig. Sa kaliwa ang depensa. Sabi nila, polluted o marumi daw ang mga testigo. Paano mo paniniwalaan ng isang umaming killer at isang bilanggo? At isa pa, nangyari daw yan nung mayor pa nang siya. Wala na yan sa jurisdiction ng impeachment ngayon. Pero ang sagot ng prosekusyon, kahit sino pa sila, ang importante, nagtutugma ang mga kwento nila, may pattern. At ayon sa Constitution, ang fitness para manungkulan ay tinitingnan kahit kailan pa man nangyari ang offense. So dito talaga nag-uumpugan yung dalawang ideya. Ang kredibilidad ba ng testigo ang basehan o yung pagkakapare-pareho ng kanilang mga sinasabi? At ngayon, palawakin natin ang ating tingin. Mula Davao, lilipad tayo papuntang Dahig. Titingnan natin kung paano kumokonekta itong lokal na kaso sa isang malaking international na investigasyon. Kasi, at ito ang mahalaga, yung impeachment na ito ay hindi nangyayari ng mag-isa. May kasabay itong investigasyon sa International Criminal Court. At dito, makikita natin kung paano sila nagtatagpo. Okay, tingnan nyo itong timeline. Yung mga di umano'y krimen nangyari noong mga termino ni Sara bilang mayor. Tapos, noong February 2022, isinumite ni Las Cañas ang affidavit niya sa ICC. Ngayon, tingnan nyo ang nangyari noong 2026. Noong Febrero, sa ICC, tinapos yung confirmation of charges hearing kung saan pinangalanan si Sara bilang co-perpetrator. Pagdating ng Marso, isang buwan lang ang pagkakaikot-ikot, isang impeachment notice na ang inihain sa opisina niya dito sa Pilipinas. Ang talagang kapansin-pansin dito, di ba? Kung paano nagsisimulang maging parang salamin ng isa't isa ang mga kaganapan dito sa atin at doon sa Dahig. Pero sa huli, ang lahat ng ito ay mapupunta sa Senado ng Pilipinas. Sila ang magiging hukom. At ito ang numero na kailangan nating tandaan, 16. 16 na boto ang kailangan para sa conviction. Tila mataas na paderya na kailangang akyatin, lalo na't mayroon siyang mga 12 na kilalang kaalyado sa Senado. Napakataas talaga ng hamon para sa prosekusyon. Kaya sa pagtatapas sa tino, ang tanong ay hindi lang simpleng guilty or innocent. Ang mas malalim na tanong na inihain din ng source ay ito. Sa anong punto ba na ang isang pattern ng testimonya galing sa iba't ibang tao na nagsasabi ng iisang kwento ay nagsisimula ng bumuo ng isang malinaw at hindi maiitatangging larawan? Habang naghahanda ang Senado na timbangin ang lahat ng ebidensya, haharapin nila ang isang tanong na higit pa sa mga argumento sa korte. Ito ay isang tanong na, sa tingin ko, ay para sa ating lahat. At dito nagtatapos ang paghimay natin sa isyong ito.